Bago tayo magsimula sa content natin ngayong araw na to, gusto ko lang kayong i-invite or baka gusto nyong mag-avail ng template bundle natin na editables for Canva. At napakadami nang nakalagay dito, no? Eto, nakikita ninyo sa screen natin, meron na siyang invitation, ticket invitation, at iba pa, mga notebook covers. Eto, lahat ng mga yan kasama dun sa pinaka-package natin na Canva template, at bibigyan ko rin kayo ng 1 month Canva Pro. Pero anyway, simulan na natin yung content natin para sa ngayong araw na to. Previously, may nag-comment nga sa atin, medyo matagal-tagal na to, nakalimutan ko na lang or nakaligtaan. Sabi niya dito, 4 months ago sa comment niya, shoutout sa'yo Donna, ano daw yung recommended ko na brand and mga paper nga daw for dye ink printing using Epson 5290, na which is ayan na yung pang print ko for document printing ko, etong Epson 5290. Sa mga bumili ng mga Epson 5290 dyan sa link natin, maraming salamat sa inyo mga tropa. At eto nga yung tanong niya, no? Ano yung gamit or recommended ko na photo paper, sticker paper, normal na bond paper, at photo top. Mga tropa, napakahirap kasi talagang mag-recommend sa totoo lang. Pero mga tropa, hindi ko nasasabihin na ito yung re-recommend ko sa inyo, pero ipapakita ko sa inyo yung mga ginagamit ko nga na materyales. Nasa sa inyo na yon kung gagayahin nyo or itatry nyo etong mga materials na ginagamit ko. Para mag-avail kayo ng mga materials na ganito, nasa description natin yung link mga tropa, para hindi na kayo maligaw pa or kung saan kayo mapunta, na baka mamaya makabili pa kayo sa mga nagtitinda dyan ng mga nang-uutulang, diba? So ayun na nga, simulan na natin from photo paper. Ito yung ginagamit ko na photo paper sa mga craft na ginagawa ko or kahit na mga rush ID. Pero mga tropa, meron tayong pero. Etong photo paper na to, na ang brand niya ay Coaf, double-sided siya na glossy, and sa pagkakaalam ko, meron din na variant na matte na ganito or yung iba pang klase na photo paper. Ito kasi glossy, ito yung matingkad. Meron siyang GSM. Sa mga hindi nakakaalam kung anong GSM, ito yung masasabi mo na kung gaano siya kakapal yung ginagamit mo na photo paper. Meron siyang 140, 160, 200, 120, 220, 250 at 300 GSM. Bawat GSM may mga kanya-kanyang application yan kung saan mo siya possible na gamitin sa mga kinakraft mo. And ako usually ito yung ginagamit ko, 220 GSM sa mga piniprint ko ng mga photo, ng mga 4R, 5R. Kinakat ko na lang siya para makatipid ako. And meron din naman ako ng mga naka-pre-cut na, mamaya ipapakita ko din sa inyo kung anong brand yung ginagamit ko. And when it comes naman mga tropa, kagaya nga na sinabi ko, nakikita ninyo dito sa screen natin, may mga kanya-kanya siyang GSM and iba-iba yung presyo niya. Syempre mas manipis, syempre mas mura, and yung application kung saan ginagamit tong 120 GSM usually sa mga cheap bag or sa mga gobble box, kung gusto nyo na medyo maninipis yung gobble box, or kung gusto nyo na mga makakapal yung gobble box, ayan, around 160 GSM, or kung gusto nyo na mga mas makakapal pa, diba? Alam nyo naman siguro yung cheap bag or yung nakikita ninyo na keychain na nauuso ngayon na trending na nakalagay Pansit Canton or kung ano pa man na 3-in-1 copy, yung ginagawang keychain, usually yun yung mga pinagagamitan ng mga 120 GSM, yung mga maninipis. And sa mga makakapal, usually ginagamit yan sa mga calling card. Alamin nyo na lang yung scenario kung saan nyo siya pwedeng possible na gamitin etong mga bawat GSM, no, para hindi humaba yung vlogs natin. And etong 300 GSM sa Epson 5290 ko, hindi ko pa siya tinatry, pero meron akong 300 GSM na tinatry ko at ginagamit ko sa aking Epson 805. Gagawan ko na lang ng separate video etong 300 GSM natin na Coaf double-sided kung gagana siya dito sa ating Epson 5290. Pero syempre, wino-warningan ko kayo, the more na mas makapal yung ginagamit ninyo na mga photo paper dyan sa ating Epson 5290, mabilis talagang ninipis yung kanyang rubber roller. Now, when it comes naman, kapag nagpid kayo ng mga maninipis na bond paper, hindi na siya kakainin or hindi na siya mapipid. Pero anyway, another topic yon. Move forward tayo sa ginagamit ko naman din na photo paper. Usually, ito yung mga piniprintan ko kung possible na i-frame ni customer yung kanilang picture na pinapaprint sa akin. May mga variant din to na 4R, 5R, pero yung GSM niya 260. Ito yung ginagamit ko, and
basta RC Satin. Dalawa yung brand na ginagamit ko dito. Meron akong Yasen, meron din akong RC Satin ni Kuyi. Napakaganda ng mga brand na photo paper basta yung mga RC or wrap satin na coated. Meaning, yung pinaka photo paper niya, meron siyang coat dahil mas maganda yung coating, mas maganda yung absorption ng mga ink na nanggagaling sa mga printer ninyo. May separate din akong vlog kung saan ginamit ko tong Yasen na rough RC Satin and etong Kuyi RC Satin. Eto 260 GSM siya and yung pagka 260 GSM ng mga to hindi naman siya ganun kakapal kung ikukumpara mo sa mga ibang photo paper, kaya nagagandahan ako. Pero eto mga tropa, etong si Kuyi RC Satin, meron din siyang variant na 200 GSM lang. Ayan, sana nakikita ninyo ng maayos dito sa isa nating camera mga tropa. Eto, maalin dito napakaganda. May separate video tayo dyan, i-check nyo na lang sa mga previous kong upload. And bawat ganitong brand ng photo paper, meron din siyang 4R, 5R para ma-try nyo rin or para hindi na kayo magkakat, para hindi kayo mahirapan, di ba? And again, eto yung pinakauna kong nagamit na photo paper, Quaff, yung pinaka basic lang. Eto, medyo may pagkamura siya and marami rin naman gumagamit nito, pero ako napapangitan talaga ako when it comes kapag ginagamit ko to, yung output niya hindi ko siya masyado gusto. At meron din tong variant na wala siyang backing na pinakatatak or no back print kung tinatawag. Halimbawa, dito mo siya ipiprint, etong pinakalikod niya ay blanco lang, as in blank lang. Madalas, ginagamit yon sa mga kinakraft din nila na usually sa mga packaging or iba't ibang application. Alamin nyo na lang kung saan ginagamit bawat materials na nandito kasi para hindi humaba yung vlogs natin, pero bibigyan ko pa rin kayo ng idea. Eto usually ginagamit din naman nila to and ako ginagamit ko rin to, pero mas more na ginagamit ko na yung double-sided glossy kasi gusto ko yung output nun. Eto, hindi ko masyado trip pero okay din naman, itry nyo rin. Eto, mura lang to mga tropa, sa totoo lang parang around 30 pesos lang, mga ganyan lang. And eto, 230 GSM siya. So, next natin, eto yung vellum board. Additional lang din to, pero eto ginagamit ko to sa calling card. Kapag gusto ni client na medyo may pagka-matte or alam nyo yung matte finish ng pinaka surface niya, okay na okay to. And 200 GSM din siya. Ginagamit ko din to sa aking Epson 5290 using dye ink kasi original dye ink lang yung Epson 5290 ko. And again, yung photo paper na nakita ninyo, pwede rin to around mga 250 GSM and yung 220 GSM ginagamit ko din yon na pang calling card. At marami kayong application na pwedeng i-craft bawat GSM dyan, i-explore nyo na lang talaga. And move forward tayo sa sticker paper mga tropa ko. Sa mga sticker paper, nakadepende kung anong paggagamitan ninyo Halimbawa, mga product labels lang, pwede tayong gumamit mga tropa ng tinatawag na photo sticker. Eto siya. At makikita ninyo dito sa screen natin, mayroon din siyang mga variant. Meron siyang 135 GSM, 90 GSM. Ayan, makikita naman ninyo dito. Ako ang ginagamit ko dito mga tropa, kung nakikita ninyo, 130 GSM kasi pag nagpiprint ako ng photo sticker dito, hindi ko na siya nilalagyan pa ng photo top kasi eto, hindi ko siya ginagamit pang Sintra board. Ginagamit ko siya pang Sintra board kapag yung customer pang budget meals lang talaga yung kaya nilang i-afford or ibayad. Pero I highly recommend na kung magsi-Sintra board kayo, huwag kayong gumamit ng ganito na photo sticker. I-recta nyo na binil para maganda yung pinaka-output. Eto, ginagamit ko lang talaga siya pang product label or minsan kapag pang personal ko na kinakraft, halimbawa may mga birthdays or gumagawa ako ng souvenirs, eto yung pinangbibigay ko din kapag medyo marami yung capacity nung pagbibigyan natin, no? Syempre para makatipid, pero kung paid naman, vinyl sticker talaga yung ginagamit ko. And again, nasa sa inyo kung gagamit pa kayo ng photo top using photo sticker, pero I highly recommend na gamitin yung photo top yung mga maninipis lang. Kasi etong mga photo sticker medyo hindi kayo sure dyan sa pinaka-adhesive niya, sa totoo lang, no? Minsan naman okay din naman. And etong Quaff na vinyl sticker na to, eto yung kanilang bagong design or waterproof din siya, pero
kung i-compare nyo to mga tropa dun sa dating QWOF, di hamak na mas maganda talaga tong bago nila. Pero may mga shadow or may mga output na hindi ko gusto or pangit dito sa QWOF na to. Wala kasi namang perfect talaga na binili sticker na sa inyo kung itatry nyo. Eto, ginagamit ko to kung budget gaming lang din yung gusto nung customer natin. Halimbawa, nagpapagawa ng kanilang mga pang vlog na mga giveaway sticker. Eto yung ginagamit ko. Pero inuubos ko na lang yung stock ko na ganito kasi hindi ko trip talaga yung ganito. Although makakamura ka dito kasi may 20 plus 2 siya, may bonus kang 2 sheets, diba? Ang ayaw ko dito, sumasabit kasi yung pinakakanto niya. Pero try nyo rin para masubukan nyo din. Eto mga tropa, no? Last time sinubukan natin tong R8J8 pero nakita nyo naman na pangit talaga yung output niya. Eto 100% hindi ko sa inyo i-recommend kasi base sa experience ko, pangit. Pero halimbawa, gusto nyo rin itry nyo rin, diba? Baka mamaya yung experience ko iba sa experience nyo. Ganun lang din naman talaga. Kaya etong vlogs natin, hindi ko talaga i-recommend lahat ng mga binabanggit ko dito. Nasa sa inyo na lang for you to try, diba? At least may mga idea kayo sa mga brand or sa mga ginagamit, diba? Kasi nung nagsisimula ako, unang-una hindi ko talaga alam yung brand. Kasi akala ko, pag tinype natin sa Lazada, pag sinabi natin sticker, lalabas na yan. Yun pala, may mga category pa pala yan. May mga vinyl sticker, may mga decals, diba? So, eto, vinyl matte sticker ni Yasen. Eto rin yan na makikita natin dito sa screen. Napakaganda na ito, no? Pwede nyo rin itong subukan. So far, so good. Nagugustuhan ko yung adhesive niya. Sa totoo lang, napakalakas ng adhesive niya. Pero sa ngayon, medyo out of stock yung matte na variant. Nahihirapan na akong bumili. Pero yung glossy, may mga available. Kaso medyo pricey. Pero itry nyo rin, diba? Eto, okay talaga to. Kung nakikita nyo, no, medyo matagal na siyang naka-stock sa akin. Parang 3 months na. Kasi bumalik ako sa paggamit ng iTech. Pero ito yung pinanga-alternative ko kay iTech. Kasi ang ganda rin talaga ng quality na ito. Try nyo rin to. Premium Pearl Sticker ni Yasen Vinyl Matte. Okay din to pang product label at pang giveaway yung mga vlogs na mga sticker, yung mga binibigay ng mga vloggers, diba? Ayan, okay na okay yan. Pero kung mga pang product label, ayan, sobrang solid na ito. Lalong-lalo na kung mga pang perfume. Usually, dyan ako nagkaka-customer yung mga perfume na ganyan, no? Ang ganda. As in, pwede rin kayong gumawa ng product ninyo tapos gamitin nyo to. Super quality. Pero mga tropa, ito talaga yung all-time favorite ko na vinyl sticker. iTech talaga. Walang tatalo dito mga tropa. Sa totoo lang, so far, 100% akong nagagandahan dito. May mga tinatry-try ako ng mga vinyl sticker na ginagamit ko. Kagaya nga neto ni Yasen. Okay naman talaga. So far, so good. Pero bumabalik pa rin talaga ako dito kay iTech. Kasi lagi siyang may stock. Hindi siya nauubusan. Unlike dito kay Yasen, minsan nauubusan ng stock. And bawat brand, iba't iba yung output na makukuha mo. Pero etong iTech at yung Yasen na etong nakikita ninyo dito sa screen, halos magkapares sila ng output or yung pinaka-coating niya. Ayun. Sana itry nyo rin to kung medyo baguhan kayo. Hindi kayo ipapahiya neto. Although may mga batches na mahina yung adhesive niya, yun naman yung nagiging downside neto. Wala talagang perfect mga tropa. Pero subukan nyo pa rin. And again, hindi ko nare-recommend sa inyo to. Bahala na kayo na subukan nyo. Kung baguhan lang kayo sa printing at yung tipong nagpa-practice pa kayo or ayaw nyong magastusan ng mahal na kung bago pa lang yung inyong cutting machine, eto yung ginagamit ko dati na pang try at eto yung una ko rin na nagamit na sticker, pero ito ay normal sticker lang siya, as in para lang siyang bond paper yung texture niya na may adhesive. Napaka ordinary lang neto at sobrang mura lang neto. Kung pang notebooks lang, pang bigay lang sa mga bagets nyo, sa mga anak nyo or kung ano pa man, eto okay din to. Pero again, para lang din nga siyang bond paper na merong adhesive. Pero okay lang din na pang try lang. Pero syempre, mas maganda yung mga kagaya nung una kong sinabi, kagaya sa photo paper, the more na mas magaganda yung coating niya, the more na mas maganda yung output niya, mas buhay. Eto, para lang talaga siya ordinary. Ayun, move forward tayo dun sa photo top. So ano nga ba tong photo top mga tropa? Eto yung ginagamit na protective film
kapag ka nagprint kayo ng vinyl sticker or kahit na photo, halimbawa eto na lang. Halimbawa nagprint tayo dito sa vinyl sticker, dun sa pinaka surface niya para hindi siya ma-scratch, yung pinaka ink para hindi siya mabasa or additional waterproof or protection sa mga output na piniprint ninyo, mapa photo paper or mapa vinyl sticker, ginagamitan siya ng photo top. Eto, nilalaminate siya. Kailangan mo dito ng laminating machine or else gagamit ka ng mano-mano, bibili ka ng squeegee or yung pangkayod sa Tagalog, no? Yung pangkayod, kakayudin mo na lang siya para dumikit manually yung laminating film dun sa pinakapaglalagyan mong surface, mapa photo paper or usually mga vinyl sticker. May mga iba't ibang style siya, may hologram, may matte, may glossy. Ayan, ito yung ginagamit ko, yung Yasen na hologram. Kapag ka hologram yung gusto ni customer sa mga kani-kanilang sticker, meron siyang holographic effect. And try natin kung makikita ninyo mga tropa ko. Hindi ako gumagamit nung QWOF na brand kasi napapangitan ako sa QWOF na brand. Ayan o. Kung kita sa camera yung pagka-holographic effect niya, okay, di ba? Ayan, ito yung ginagamit ko talaga. Napakaraming application na pwedeng paggamitan nito. Nasa sa inyo na lang kung saan nyo talaga siya gagamitin or kung saan nyo siya may explore. Ganun naman talaga sa printing business mga tropa, no? Nakadepende palagi yan sa mga imagination ninyo kung ano yung mga paggagamitan ninyo ng mga binibili nyong mga materyales. And syempre, hindi naman may iwasan yung mga pagkopya-kopya ng mga kinakraft ng mga tao dito sa internet, di ba? Halimbawa, etong si Poncio Pilato na to, gumawa ng vinyl sticker na may style na ganito. Usually gagayahin at gagayahin yan. Nasa sayo na lang kung paano mo siya i-enhance, di ba? And eto naman yung newly discover ko na brand, White Tiger. So far so good, napakaganda rin ng kanyang pagka-glossy at yung kanyang matte na photo top. Ang hindi ko lang gusto dito medyo mahaba siya sa pagka A4. Kaya lumalagpas yung ating sticker. Doon lang ako napapangitan sa part na yon. And minsan, medyo nag-overspill yung kanyang adhesive. Pero super so good, pwede na siyang alternative. And maganda rin, manipis yung kanyang pinaka GSM. Or basta manipis yung texture niya. The more na mas manipis yung texture ng mga photo top na ginagamit nyo, the more na mas maganda yan mga tropa. Sa totoo lang. At hindi ako gumagamit mga tropa ng nakikita ninyo dito sa screen. Eto yung QWOF. Kasi medyo masama loob ko dyan, no? Talagang nalugi tayo dyan nung nagsisimula pa lang tayo. Ang dami kong nalugi na materials dito kasi inulit ko yung mga sticker na binenta ko sa mga client ko, no? And so far so good. Eto yung madalas ko talagang ginagamit, Yasen na brand na photo top. Minsan nag-out of stock to, kaya nagre-research pa rin ako or nag-search ako sa online kung ano yung okay. And eto, out of nowhere, lumabas siya sa online store sa Shopee. Ito yung binili ko, no? Si White Tiger. I-try nyo rin, White Tiger. Okay na okay siya manipis. Pero ang usual na ginagamit ko, Yasen. So, dito na tayo sa pinakalas natin mga tropa. Sa normal bond paper. Kung ano daw yung ginagamit ko na normal na bond paper. Usually, napakadaming brand na bond paper na mabibili ninyo. Pero, kung gusto nyong maiwasan, yung tinatawag na pagka-paper jam, ang bibilihin ninyong bond paper, yung mga makakapal. Huwag naman mga 100 GSM kasi medyo may pagkamahal na siya. Around 80 GSM lang. Ito yung nakikita nyo sa screen. Hard copy, ayan yung ginagamit ko. Naubos na lang yung stock ko nyan. Kaya naman ngayon, napabili ako ng hard copy na kulay pula. Okay din to, basta gagamitin nyo kaagad yung mga ganitong klase or basta dyan sa lugar ninyo, i-store ninyo ng maayos kasi mabilis din siyang lumukot or mas prone siya sa pagka-paper jam. Yun lang talaga ang ayoko. Pero kung gagamitin nyo siya kaagad at hindi siya nakaka-absorb ng tubig or yung mga tinatawag natin o kung mataas yung humidity dyan sa location ninyo, ano ba yung humidity? Ayan yung mga tubig-tubig na particles dyan sa hangin na hindi nyo nakikita. Na-absorb yan ng mga bond paper natin, ng vinyl sticker natin, ng photo paper natin. Ayan yung nagiging sanhi kung bakit kumukulubot yung inyong mga bond paper or kung bakit nagiging parang lantutay, 'di ba? Ako ito talaga yung ginagamit ko, yung hard copy na kulay blue. Ito,
i-click lang natin. Eto, ganito talaga yung ginagamit ko, and dito usually ako bumibili. Basta makikita nyo naman yan, 80 GSM. And again, gumagamit din ako ng kulay pula. Eto nga, nakikita ninyo, napabili lang ako 250 sheets kasi meron tayong customer, no? At ina-alternate ko din etong paper 1 kung out of stock or mas mahal etong hard copy. Minsan kasi nagsisale etong paper 1. 80 GSM, ginagamit ko din yan. May mga bond paper akong nagagamit na ang pangit talaga. Eto, copy 1. Parang kulang na lang itapon ko siya eh. Sobrang pangit talaga as in. Pero kung gumagamit kayo ng ganito, kasi naiintindihan ko naman, mura siya. Kaya for sure, tinatry nyo rin gamitin yan. Kasi mura talaga siya mga tropa. Hindi ko kayo maiiwasan na bumili kayo niyan at itry ninyo. Kasi mura talaga siya kung ikukumpara mo sa mga brand na nabanggit ko na hard copy at etong paper 1. Pero yung stress level ko na ginamit ko to, putik yan, talagang every time na sumasabit or every time na nagpiprint ako, walang palya, laging paper jam. Eto, yung kulay pula, okay naman, basta gagamitin mo siya agad. Pero etong paper 1 at yung hard copy, sabihin natin na ratings natin 4/5, talagang hindi naman talaga perfect, pero sobrang bihira na mag paper jam. Yun lang mga tropa, yung mga ginagamit ko na nabanggit na ito ni Donna na gusto niyang malaman. Pero again, hindi ko recommended tong mga to, no? It just so happen lang na ginagamit ko. Syempre, iba-iba rin tayo ng taste eh. Baka mas mababa yung standard nyo or baka mas mataas yung standard nyo. Ayun, itry nyo yung mga nabanggit ko na materials para masubukan din ninyo mismo yung kani-kanilang output. So, dito na natin tapusin yung vlogs natin. And again, sa mga gustong mag-avail ng mga templates natin for printing business, meron tayong one-time payment. Meaning, isang beses mo lang siyang babayaran, ma-access mo na siya habang buhay mo. And meron din tayong Canva Pro na bundles kagaya nung nabanggit natin nung intro. So maraming salamat sa mga comments and sa mga suporta ninyo. Like, share, and subscribe. At lagi ko sinasabi, wag na wag magpapauto. Bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian sa laro ng